eGov.pH app registration process at access sa mga features nito, ating alamin kasama si Undersecretary David Almirol Jr. ng Department of Information and Communications Technology. Yusek Dave, magandang tanghali po at welcome back. Magandang tanghali, Cheryl and Weng. Yusek, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, maaari niyo po bang ipaliwanag ang pagpaparehistro sa eGov app? Ano po yung mga requirements na kinakailangan para dito po? Yung mga processes para makapag-register ka sa eGov app, kinakailangan po na mag-download gamit ng iOS saka Android. So ang mangyayari, kinakailangan lang po nilang may signal, of course, sa ating internet. Pagka-download, mag-register na po kayo. At ipapasok lang yung information doon, yung pangalan. At meron na tayong AI doon, no, na connected kay National ID. So hindi ka pwedeng magsinungaling kung ikaw ba talaga ay Pilipino or ikaw ba talaga ay yung nakarehistro talaga sa National ID. So wala pong peking pwedeng mag-register sa ating eGov app. The moment po na nakapag-register ka na, makaka-receive ka ng OTP, may two-factor authentication tayo doon, and then there you go. Maka-access mo na po yung maraming mga services ng government. Sir, gaano naman po katagal yung proseso ng verification ng account? Saglit lang. Actually, pag nag-register ka at hindi ka nagsinungaling sa information mo, mga 2 minutes, 3 minutes, makapag-register ka na. Sir, meron po bang tulong na ma-offer ang DICT para po sa mga nahihirapan sa pagpaparehistro, lalo na po yung mga nasa remote na lugar? Yes, meron tayong help desk support na pwede na po nilang tawagan. In fact, meron po tayong national campaign na nagagawin para po magkaroon ng more information dissemination sa ating mga mamamayan. May mga LGUs na rin po na tumutulong po sa atin at may mga binibigay sila mga pamphlets at may mga poster po silang dinidikit po nationwide. Sir, Yusek, marami na rin pong mga ahensya ng pamahalaan yung naka-integrate na sa eGov app. Pero para sa mga bagong download pa lang na eGov, ano-ano pong mga pangunahing serbisyo yung pwede nilang ma-access doon sa app na ito? Good news po. Actually, hindi mo na kailangang antayin yung physical na card kung matagal ka nang nag-aantay sa national ID card natin. Pag dinownload mo ang eGov app, makikita mo na po doon yung national digital ID mo. So, the same po yung power nun, physical man or yung cellphone mo, para po tayong parang Singapore na po tayo, that you can use your cellphone as your national ID. In fact, nandun na rin po yung PRC, digital ID mo. Kapag 60 years old ka na, nandun na rin yung senior citizen digital ID mo. Nandun na rin po yung PhilHealth ID mo. At pwede ka na rin po mag-apply ng trabaho. Nandun na rin po yung ating turismo. Nandun na rin po yung ating agriculture kadiwa integration. Pwede ka rin po mag-report doon, magsumbong. Pwede ka rin magsumbong kapag abuse, crime, scam. Pwede na rin po doon. In fact, pag kinik mo yung national government, sa mga seafarer, sa mga OFW, kung gusto mo mag-apply ng passport, driver's license, at iba-ibang mga government services, nandun na po yon sa eGov app, naka-integrate na po doon. Yusek, meron din po ba kayong language options na ino-offer doon po sa app tulad po ng Tagalog o iba pa pong mga dialect para mas maintindihan po ng mas maraming Pilipino kapag po ginamit na nila yung app? Sa ngayon po, very understandable, although naka-English po siya, pero may mga part po ng app na meron po siyang language, halimbawa po, may mga Tagalog portion po yung ibang mahihirap na i-explain. Example po, yung ating mga action centers, talaga pong Tagalog yung nilagay po natin doon po, hindi po siya English talaga. Sir, gaano naman po kaligtas yung mga impormasyon na inilagay ng ating mga kababayan sa eGov app, lalo't marami po mga hackers at saka scams online. Katulad niyan, kung sinasabi nyo, nandun na lahat ng ID natin, na hindi na makapal yung wallet natin sa dami ng cards dahil nandun na lahat. So, paano naman po yung protection ng ating mga information? Napakaganda po ng ating security sa ating eGov app, based po sa tinatawag na Zero Trust Policy. Ibig sabihin, aside sa encryption po ng mga information natin, hindi po ang DICT ang nangangalaga ng mga datos ng mga government agency. So tatandaan natin, ang eGov app lang ay siya lang yung single interface para once ka lang po mag-register at magpasok ng mga information mo, hindi mo kinakailangan pang uulit na naman sa napakaraming website na pumunta. Pero pag pumunta ka po sa National ID, ang data po, wala po kay DICT yan, na kay PSA. Pag nag-click ka naman po ng SSS or PhilHealth, ang data po na kay SSS or PhilHealth. So, ang centralized lang po yung access ng mga Pilipino, pero po ang datos at ang sistema na kumbaga nagkakanya-kanya pa rin yung mga government agencies po na nagmamanage at nagme-maintain ng kanilang sistema at databases.
Yusek, sa ngayon, ano pa pong government services ang wala pa po doon sa eGov app at kailan po kaya inaasahan na lahat po ng serbisyo publiko ng pamahalaan ay nasa eGov app na? Meron po ba tayong time frame na tinitignan po? Nakakatuwa po kasi napakaraming agencies ngayon ang gusto mag-integrate sa ating eGov app dahil alam nila na kapag ginamit nila yung integration, hindi na po umuulit ng submission ng tao. Hindi na pipila na rin sa kanilang respective government agency, hindi na rin magsasubmit ng mga iba-ibang mga ID at kampante na rin yung agency na walang peking gagamit ng government service. So mga agencies na kasalukuyan nag-i-integrate ngayon, I can name some. Ang DOLE para sa job matching system, meron po tayong ginagawang pakipag-usap po sa kanila para po magbigay po ng mas maraming trabaho po sa ating mga mamamayan. Number 2, ini-integrate na rin po natin ang CHED para sa kanilang diploma at sa kanilang transcript of record. Para sa gamit sa eGov app, makikita mo na po yung e-diploma mo, makikita mo na rin po yung transcript of record. Para wala na pong Recto University fake diplomas, no? Another one po is yung one-stop shop ng OFW. May pakipag-usap po kami sa kanila. Although may mga features na po ngayon ng OFW, pero dadamihan pa po yung features para yung mga ating mga OFW, haya-hayang buhay nila. Kapag kahit nasa abroad, pwede mag-apply ng passport, mag-apply ng PRC, and so on and so forth. Hindi na kinakailangan po umuwi ng Pilipinas para lang magkaroon ng government transactions. Marami pa pong features. In fact, yung mga fuel subsidy, yung ating pong integration with Department of Agriculture, sa scholarship program po ng TESDA, para po yung mga scholars natin, nakaupo lang sila, marireceive na kanila yung kanilang mga financial assistance gamit ng eGov app. So marami pong, ang eGov app po ay hindi lang DICT. Ang eGov app po ay app po ng Pilipinas na for the first time para tayong Singapore. Ang Singapore kasi may SingPass app sila Meron silang super app din sa Singapore na nandun na lahat ng kailangan. No? Instead na 800 or more than 800 na websites ang pupuntahan mo isa-isa, hindi mo alam kung peko minsan o hindi yung website na pinupuntahan mo. Minsan nakahack pa yung iyong data mo dahil nga ang dami mong finifila pa ng mga document. This time around, gamit po ng National ID verification system natin at super app natin sa eGov, nagkakaroon po ng matindihang security at easy access po ng services sa ating mga mamamayan. Sir, nabanggit niyo po yung sa CHED po kanina, yung tungkol po sa diploma. It's limited to state colleges and universities po at the moment. Is there a way po, willing po din po ba tayo na to enter into a partnership po halimbawa with the private po universities para mas mapadali rin po yung pagkuha ng Ang CHED po ay sakop niya po lahat. No? Hindi lang po state universities. Kasama po yung mga tinatawag HEI. Ito yung mga high institution colleges. No? So lahat po yun, sakop po yun. At kasalukuyan po yung integration ngayon sa kanilang ECAB system. Kasi may system po si CHED para kumuha ka ng diploma sa transcript of record. Pag na-integrate na po natin yan, huwag ka nang lumabas pa, pumunta pa sa eskwelahan, pumila. Kahit nasa bahay ka na lang, makukuha mo na yung authenticated mo na e-diploma sa e-transcript of record. Okay. Sir, kapansin din po sa app na may local government units o offices tab sa mga lokal na pamahalaan. Kumusta po yung kanilang participation ng mga opisina nila, pati yung mga serbisyo sa bawat lungsod? Napakagandang feature din po ito ng ating eGov app. In fact, meron tayong ELGU system na naka-integrate kay eGov app. Meron mahigit na po na 900 LGUs ang connected sa ating eGov app. 900 na po yan. More than kalahati po ng 1,600 na LGUs po natin. Pag nag-click ka po sa local government, pwede ka na rin pong mag-apply ng business permit mo, cedula mo, tax payments mo, working permit mo, barangay clearance mo. Ito yung mga ibang mga services lang na ino-offer ng mga LGU. Ang good news sa ELGU, kung may kanya-kanyang system ang mga LGUs, hindi ka na kailangan baguhin yon, pwedeng mag-integrate lang po sa eGov app. So example, pag nag-click ka po ng Quezon City, o nag-click ka ng Manila, o nag-click ka ng Parañaque, magugulat ka kasi naka-login ka agad-agad sa system nila. Yung sistema na yon, ang nangangalaga noon, kanya-kanyang mga LGU pa din yon. Pero unified po yung ating mga sistema na hindi na kinakailangang umulit na naman ng registration. So meron na pong nakipag-coordinate sa inyo para sa kanilang LGU? Tumutulong po ang ARTA sa po DILG. Sila po yung aming partner. In fact, last year po, nag-conduct po ng nationwide caravan ang ARTA, DTI, sa DILG. Sila po yung tumulong at nag-encourage sa mga LGUs na mag-integrate sa ating eGov app. Yusek, dito naman po sa Presidential Action Center na bagong feature ng eGov app, may option din po ba dito kung gusto pong magreklamo na mapanatiling anonymous po ang kanyang identity?
Another feature po ng eGov app ay yung e-report. Ito po ay nilunsad po together with the President last year kasama ng ELGU. Ang e-report po ay hindi lang po reklamo, no? Pati yung mga concerns ng mga mamamayan. No? Pero pwede ka rin pong ilagay yung mga concern mo. Example, kapag ikaw ay ina-abuse, meron pong women abuse doon. Okay? So pwede kang magreklamo. Ang makaka-receive ng complaint ay ang Philippine Commission on Women. Pag nag-report ka naman ng child abuse, yung mga bullying, ganyan, ang makaka-receive yan ay Commission for the Welfare of Children. Pag nagreklamo ka naman ng crime, halimbawa, meron pong magnanakaw sa inyo or akyat bahay, pwede mong i-report yun, marireceive yan ng police. Re-responde po sila. Okay, so kapag nag-report ka naman po ng scam, halimbawa yung mga text scam, marireceive po ng DICT, CICC yan. Pag nag-report ka naman ng mga peking nabili mo online, ang re-responde naman yan si DTI. So imagine, single interface ng complaint ng citizen, pero kanya-kanya ang responde kung sino ang merong responsibilidad na ahensya. Pero given that, sir, sinabi nyo na re-responde yung concerned agency, gaano naman po kabilis yung pag-responde kung halimbawa gabi o madaling araw may krimen na nangyari doon sa lugar ninyo? Nag-i-report ka, tapos gaano po kaya yung turnaround? Meron pong dashboard, each of the agency, kaya namomonitor po yung kanilang activity kung talagang rumeresponde o sila. Ang DICT po ay platform lang po yung dinevelop natin. Kanya-kanya po yung kanilang responsibilidad na kung gaano kabilis po yung kanilang pagresponde. Pero nagsubok po kami sa San Juan, nagkaroon po ng real life experience ito. Sinubukan yung i-report, mayroong nag-aaway na mag-asawa, ni-report gamit ng app, 2 minuto lang dumating yung police. Ang bilis, that's wonderful. In fact, ang sabi nga ng sa San Juan Police nung in-implement ito, sabi nila this is a game changer. So ngayon, hindi ka na basta-basta lang magloko-loko kasi ang mga mamamayan ang pwede nang magsumbong, di ba? So people will now be protecting people. So ito yung deterrent na na ini-implement ng PNP ngayon. In fact, si PNP po nag-i-implement nung crime busting system po nila. Sir, paano naman po ninyo nakikita yung magiging papel ng eGov app sa digital transformation ng gobyerno sa mga darating na taon? Alam niyo ho, I attended several international events. Sinubmit natin ang eGov app sa international community. Ang dami na ating awards po na nakuha. No? In fact, nung sinubmit natin ito sa ating e-governance index sa United Nations, dati number 89 tayo, ngayon number 73 na tayo. 16 na bansa ang nalampasan natin sa e-governance index. Hindi nangyari yan for the past decade. Okay, example sa ating online services index ng United Nations, sinubmit natin ang eGov app ulit. Alam niyo ho ba, number 80th tayo sa ranking out of 193 countries noong 2022. Ngayon, number 49 tayo. 31 na bansa ang ating nilampasan dahil sinubmit natin ang eGov as our entry sa United Nations. So ito yung maganda dito na experience natin at maraming bansa na rin po ang kumokontak sa atin. In fact, last year at the beginning this year, may mga bansa na pong pumunta sa atin sa DICT just to learn kung paano nagawa ng Pilipinas ang ating eGov app. Kasi po hindi po biro po ito, no? It's cracking that bureaucracy, that siloed turf wars of multiple government agencies. This time around, walang turf war dito. Kasi kanya-kanya pa rin naman ang agency eh. Kanya-kanya pa rin naman silang gumawa ng kanya-kanyang sistema eh. Pero sa tao, na-unify natin. 'Di ba? Ang tao, nasa bahay lang, habang nagkakape, pwedeng kumuha ng government services, 'di ba? At hindi kinakailangan pang burden pa niya ng umuulit na naman na mag-submit ng mga documents. Imagine niyo po, libo yan ng mga services ng government na paulit-ulit natin ginagawa. So for the first time in the history of this country, during the Marcos administration, nangyari po ang e-governance. At itong eGov app po, isa po ito sa testamento na kaya na pala natin na magkaroon ng simpleng government service. Minsan lang nagagawin, pwede nang gawin yan kahit na nasa bahay ka lang. So yan po, no, yung partner natin dito, yung sinasabi ninyo na ito na yung digitalization hanggang doon sa pagbibigay ng serbisyo sa mga kababayan natin. So ito na nga inaabangan yung ating Presidential Action Center na lilinawin po natin. Ito po ay, meron po tayong Presidential Action Center na existing dyan sa Malacanang compound, pero ito po magkakaroon po tayo ng Presidential Action Center kung saan consolidated ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng serbisyo. So, kabilang dyan ang DICT dahil sila ang nag-design kung paano gagawin yung pagpasok doon. Dahil fully digital ito, ang pagpunta po rito ay by appointment. Gamit po yung ating eGov app
account kung saan makikita po natin yung mga services o yung mga tulong na ibibigay nitong ating Action Center. Bukod po ito dun sa sinasabi ko kanina na nasa Malacanang. Kapartner po natin dyan ang DSWD, DOH, yung meron pa rin pong help desk, yung Presidential Action Center. Nandyan din po ang DMW, ano pa ba yung mga service, DOLE, SSS na kanina kausap natin si Sir Carlo, nandyan po ang PSA, ang PhilHealth, ang NBI, ang PNP, Public Attorney's Office, ang DFA, magbibigay ng mga consultation, at nandyan din po yung, nabanggit ko na yung PAO. LTO. LTO, nandyan din po. So marami po tayong partner agencies na ito. So sa isang punta nyo po dyan, pwede nyo pong kunin yung serbisyo na kailangan ninyo. Pero, importante po na meron po kayong appointment gamit ang inyong eGov app account. So, yun po yung i-explain ulit ni Yusek Dave kung paano mag-register doon. Kaya importante na lahat po tayo ay merong eGov app. Sir. Yes po. Ang ilulunsad po na bagong feature in the next couple of weeks, ito yung tinatawag na Presidential Action Center. No? So, napakaganda po. Very timely po ito kasi hindi naman lahat ng services ay kaya mong gawing online, di ho ba? So, meron pong 4 na services muna na kasama po sa Presidential Action Center. Unang-una po yung government services. Yes. So, nag-combine forces po. Imagine mo in one place, nandun na po lahat ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig, DMW, LTO, PNP, nandun na rin po yung NBI, at yung mga iba-ibang mga government services. Example po, yung DFA nandun na rin. So example, naubusan ka po ng slot sa online appointment. Pwede ka pong mag-set ng appointment po. Pwede kang kumuha po ng passport po, no? Pupunta ka lang sa Presidential Action Center. Pag ikaw ay wala ding national ID at hindi mo alam kung saan ka pupunta para makakuha ka ng national, pwede ka rin pumunta sa Action Center. Pwede ka rin kumuha doon. So, ang eGov Super App po ay para po automatic yung verification process. Kasi po hindi po pwede na pupunta ka, lulusob ka sa isang lugar na hindi ka pa naman identified, di ba? Hindi naman po pwede na pupunta ka sa isang lugar na wala kang appointment kasi baka magkakagulo yung place, no? Hindi organized, no? So, pag ginamit mo po yung eGov app, magkakaroon ka po ng QR code. Okay, yung QR code na yun ay napapakita mo sa gwardiya para makapasok ka sa Action Center. Yun ay government services. Pangalawang advantage ng Presidential Action Center ay pwede ka rin makakuha ng mga medical, funeral, at other financial services. Napakaganda po nito. Halimbawa, wala kang pambayad sa ospital, wala kang pambili ng gamot. Di ba? Punta ka lang sa eGov app lang, magpa-appointment ka lang doon, makakakuha ka na po ng QR code. At pagdating mo po sa Presidential Action Center, bibigyan ka na po ng financial assistance. Nandun na po, nagtulong-tulong po doon ang puwersa, ang DSWD, ang DOH, at iba-ibang mga financial institutions po natin. Okay? Another one, nandun din po yung PAO. Halimbawa, wala kang lawyer, kailangan mo pong, wala kang pambayad po ng abogado. Mag-set appointment ka lang po, magbibigay po ng abogado sa'yo ng PAO. At iba pang mga government services, the like po ng pati funeral, example, no? At talagang hirap sa buhay, at kailangan ng financial support. Mag-set appointment ka lang po kayo gamit ng eGov app, makakapunta na po kayo dun sa Presidential Action Center. Ang purpose din po ng unified QR code na yon ay hindi lang po ito pang isang service lang. Unified na po yan. Magagamit mo na po yan sa Halimbawa po, may services na ibibigay po let's say medicine na ibibigay sa iyo. Same QR code, magagamit mo na rin po yan dun sa DSWD, okay, for financial assistance. Same QR code, magagamit mo yan sa let's say may mga libreng medicine tayo or mga vitamins tayo na ibibigay ng gobyerno. So, napakaganda po tong konsepto na ito. At for the first time ko lang nakita na isang building, nandun na po lahat ng services. So, para siyang physical one-stop shop. Kung ang eGov Super App ay online one-stop shop natin, sa mga services na pwede namang gawin kahit nasa bahay ka na lang, huwag ka nang pumunta sa traffic, huwag ka nang pumunta pang mag-absent ka pa para lang pumunta sa isang government service at uulitin mong pupunta ng napakaraming location ng government, pwede na yan sa eGov app. Pero yung mga services po na kailangan ng physical interaction, yung physical, halimbawa, may mga mobile clinic na rin po yan sa Presidential Action Center, may dental, na po yan, may mga eye check-up na rin po yan. Hindi lang po ito government service, talagang public service po yung laman ng ating Presidential Action Center. And yung pagka nga po may kailangan humingi ng tulong na pinansyal, yung usually lumalapit po sila sa DSWD, sa PCSO, nandun po lahat. Kung ang binibigay dati ay yung mga GL, pa isa-isa, ngayon po lahat po yan sabay-sabay malalapitan ninyo at
yun po talaga yung ating adhikain at yung target natin na uuwi po ang ating mga kababayan na solve ang kanyang problema pagdating po sa kanyang medical, financial na pangangailangan para doon sa mga kaanak nila na nasa ospital dahil hindi ma-discharge. Nandun din po yung PhilHealth. So, lahat po nandun na at hintay lang po natin. Importante po na meron po kayong eGov app. Doon po kayo magsiset ng inyong appointment kung anong araw kayo pupunta at anong oras. At syempre, nandun din po lahat yung, meron na tayong sa dashboard, kailangan nyo pong i-upload yung mga dokumento. Kailangan nyo pa rin pong, meron po kayong hawak noon na para mas mabilis na yung transaksyon pagdating nyo doon. Kung na-upload nyo lahat ng mga dokumento, pagdating nyo doon, i-interviewin na lang po kayo at hanggat maaari ay maproseso kaagad ang inyong hinihingi na tulong, di ba? So nandun din po yung NBI at PNP. Kung halimbawa meron po kayong gustong ipahuli, meron po kayong hawak na warrant of arrest pero hindi nyo mapahuli dahil natatakot kayo, kapitbahay ninyo pulis o yung suspect ay may kamag-anak na pulis, pwede nyo pong idulog lahat yon mga problemang ganun. So yung lang po, kailangan ay ititik nila yung nandoon sa app na hinahanda na ng DICT. Sige sir, i-ano na lang po natin kung paano. Yes. So doon sa eGov app, pag pumili ka ng service doon, ikaw po yung pipili kung anong ang service ang gusto mong i-avail. Kung gusto mo ng government services, gusto mo ng DFA for passport, kung gusto mo ng driver's license, pwede mo i-click yung LTO. Kung gusto mo naman ng financial assistance, kung gusto mo naman ng medical assistance, or gusto mo ng legal assistance, so ikaw po yung mamimili doon. The moment po na nakapili ka na ng gusto mong i-avail na service sa Presidential Action Center, magkakaroon ka po ng appointment. May mga services po na nangangailangan ng requirements. Example po, no, at clinic mo ay medical assistance ang clinic mo, required po yan ng DSWD at DOH na kailangan mong i-upload or picturean yung, limbawa, yung medical certificate o kaya yung prescription na hindi mo kayang bilhin yung gamot. Okay, kailangan pong ilagay po yon para po maaprubahan ka. Hindi kasi automatic na basta ka lang pumunta, i-approve ka po ng agency na talagang eligible ka na pumunta sa Action Center. So, importante po na meron kang ebidensya na kung bakit mo kailangan. Example, kailangan mo ng funeral assistance, example. So, siguro yung death certificate, pwede mong picturean at para po ebidensya yon na mabibigyan ka ng QR code para makapunta ka po sa Presidential Action Center. Okay, sir, panghuli na lang po, mensahe niyo sa ating mga kababayan. But, napakaganda po ng ating programa ng ating mahal na presidente na Presidential Action Center. So for the first time po ito, nangyari lang po ito sa Marcos administration na for the first time nagkumpul-kumpol, nagtulong-tulong napakaraming government agencies. Hindi lang po ito financial assistance, medical assistance, mga dental assistance, mga eye check-up, pati po mga government services nandito na po sa ating Presidential Action Center. Passport application, nandito na po yung ating driver's license, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, you name it, nandyan na po lahat-lahat. Suportahan natin po ito at maganda po na i-download natin ang eGov Super App para magkaroon ng registration para hindi pa na po kinakailangang ulitin na naman later on at wala na pong papel na kailangan para nagkaroon ka ng QR code, makakapunta ka na po sa ating Presidential Action Center na ilulunsad po. Ito ang physical office po nito ay nasa San Juan. So sa mga susunod na araw ay makikita nyo dito sa Bagong Pilipinas yung iba pang mga ahensya na magpapaliwanag ng kanilang mga serbisyo na ibibigay po dyan sa Presidential Action Center. Abangan nyo po sa mga susunod na araw yung eksaktong lugar na ito at kung kailan po talaga natin siya bubuksan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DICT Undersecretary David Almirol Jr. Binuksan na ng Department of Social Welfare and Development ang aplikasyon para sa Nationwide Government Internship Program o GIP. Ang GIP ay bahagi ng Kabataan 2000 program ng pamahalaan na layong bigyan ng pagkakataon ang mga estudyante na matutunan ang mga kasanayan sa pagtatrabaho lalo na sa mga tanggapan ng gobyerno habang tinutulungan na matustusan ang kanilang pag-aaral. May kalakip kasi itong sahod na katumbas ng 75% ng regional minimum wage. Pasok sa GIP ang mga nasa kolehiyo na 18 hanggang 25 taong gulang. Mas mainam kung papasok ng 3rd hanggang 4th year at may buwan ng kita ang pamilya na nasa poverty threshold ng Philippine Statistics Authority.
Ayon pa sa DSWD, ilan sa mga gagawin ay administrative task tulad ng pag-i-encode, pagtatala ng mga dokumento at pakikipag-ugnayan sa iba pang tanggapan ng gobyerno. Ang makukuha naman sa field office ay susuporta sa mga operasyon ng DSWD.